Morning. Ang ulam ko ngayon ay vegetables, malunggay. Malunggay and alugbati, fish. Kanin ko ay mais. Ito yung na-harvest ni Noy Toroy sa kanyang farm. Pagkatapos kong kumain, pag-usapan natin ang dahilan or ang mga rason kung bakit babalik ako sa bayan. And parang everything fall into place dahil sa mga hindi ko inaasahang revelation na overlook ko sa sarili ko na hindi ko siya tinitingnan na dahilan kung bakit isa ito sa palagi akong hinihingal. Hindi ko iniisip itong rason na to until hindi ko naisip until kahapon yung nagdesisyon ako na ipatawag si Nanay Conching para ipagalaw yung yung katawan ko ba. Kasi alam naman talaga natin na kami sa bukid, naniniwala kami na yung hilot na yon ay makakatulong talaga yon sa katawan mo. Which is, yun yung nangyari kahapon. Diba? Nahulog ako sa hagdan noong 2021 sa kasagsagan ng pandemya. And yung nangyayaring yun, nagpa-x-ray ako nun. At oo, nakita talaga na may na-deform na bone sa aking right chest. Ibig sabihin nun, sa Bisaya, napiang sa Bisaya. Sa Tagalog, napilay. At, yung salitang pilay na yon or piang sa Bisaya,
Hindi basta-basta yun. Mabigat na bagay yun. Lalong-lalo na po, malaki ang pilay. At yun yung nangyari kahapon. Na pinatawag ko si Nanay Conching upang ipahilot or patingnan yung aking likod. Kasi ang palagi kong iniinda yung likod ko. Yun nga. Sabi ni Nanay Conching, ang laki ng pilay mo. Ang laki daw ng piang ko. Sabi niya, ito yung dahilan kung bakit masakit ang likod mo. Yun. Iniisip ko na yung nangyari sa akin, nahulog ako sa hagdan. Yun na yun. Sabi niya, mahirap to. Kasi napapasukan na ng lamig. Kaya ito kumikirot. So ayun, tiningnan niya, ginalaw niya, sabi niya, huwag kang magpapalamig. Kasi mahihirapan ka nito. Kasi ang laki ng pilay na to. So malaki daw ang pilay talaga. So ayun, parang everything was fall into place na kahapon ko lang naisip na patingnan yung ano ko, yung pilay ko, bakit sumasakit. Yung ano ko, yung yung dibdib ko. Kasi akala ko ay parte lang siya ng side effects ng gamot na iniinom ko. Kasi nandun sa prescription na excuse me. Nandun sa prescription na yung sa bandang may bukol, pag nainom ka ng gamot na to, kumikirot. So, akala ko talaga, ano lang siya, parte lang talaga siya ng side effects ng gamot, pero hindi pala. Sobrang laking tulong sa akin, parang eye-opener sa akin, yung sinabi ni Nanay Conching kahapon na, ang laki ng pilay mo. Alagaan mo ito. Huwag kang magpapalamig. Kaya sabi ko, ito pala yun. Na-overlook ko lang. Nakalimutan ko ba na may pilay pala ako. At kampante ako. Ganon. So yun, excuse me. And yun, nakapag-desisyon talaga ako na ASAP, as soon as possible, kailangan ko na talagang bumalik sa bayan para protektahan yung aking pilay. Kasi nga, dito ay malamig. At doon ko na naisip, or kahapon ko na naisip na doon pa ako natulog sa bahay kubo na doon na sobrang lamig. Oo, 'di ba? Ilang months din ako doon na natili, mag 4 months. Since bumalik kami dito July this year, July, August, September, October. Mag 4 months akong tumira doon. Di sana kung hindi ako nagiging kung tawag doon,
Pero wala namang problema sa akin kasi gusto ko naman talaga dun. Kaso lang, yun nga, nakalimutan ko na, excuse me, nakalimutan ko na meron pala akong pilay. At alam naman talaga natin na pag ang pilay na yon ay napapasukan ng lamig, ay talagang may hindi maganda na maidulot sa katawan mo. So ito yung naramdaman ko ngayon na hindi, excuse me, hindi hindi consistent yung yung feeling ko everyday, palaging nagbabago-bago. Dahil pala ito sa pilay ko na napasukan ng lamig. At syempre, hindi pala ito lahat doon sa side effects ng gamot na iniinom ko. Akala ko itong pananakit ng aking dibdib, na parang I am catching up my breath, yung hinahabol ko yung hininga ko, ay parte ito ng gamot, ng side effects ng gamot na ininom ko, which is, nagkakamali pala ako dahil. Parte pala ito ng pilay ko. Kasi pag napilay ka kasi, talagang nandyan na yan. Hindi na talaga maano yan. Ang masaklap pa dyan sa pilay na yan, pag sabi nila sa Bisaya pa, naundan or natubuan ng muscle. Yun ang mahirap. Kaya sabi ni Nanay Conching, sabi ko, Nay, anong gagawin ko? Sabi niya, yun nga, hampulan mo ng dahon ng atis. Kasi yung dahon ng atis, malaking tulong yun. So kahapon, agad-agad akong nagpakuha kay Leo ng dahon ng atis para ilagay dito pagkagabi habang tulog ako. So yun, nilagyan ng dahon ng atis dito ng mother ko. Ngayong umaga, pagising ko, talagang yung dahon ng atis, talagang very crunchy. So ibig sabihin, pag crunchy yun, talagang may hangin. Sinisip-sip ng dahon ng atis, yung masamang hangin na nandun, pumasok sa pilay. So, yan yung dahilan kung bakit nagdesisyon agad ako na babalik sa bayan. And timing na rin na patapos na yung bahay kubo. And yun. Kaya nasasabi ko talaga sa sarili ko na yung dati kong ginagawa, hindi ko na talaga magagawa ngayon. Limited na yung mga ginagawa ko. Kaya alam ko na marami pa akong gustong mangyari dito sa bukid namin. Marami akong gustong ipatanim, pero alam ko na darating ang time na merong tao na talagang sincere na tutulong sa akin para maitupad ko yung mga gusto kong, yung mga magagandang hangarin ko dito sa bukid namin. Sinimulan ko na. Pero sa ngayon, hindi ko kayang patunayan kasi nga talagang hindi na kaya ng aking katawang. Hindi na kaya ng aking katawang lupa. So, but ganun pa man, meron naman akong 2 maintenance. Meron akong 2 assistant na inilagay ko dito para makatulong na rin kay Nunoy Toroy at ma-follow up yung mga pinatanim ko na mga namumungang punong kahoy. So, yun po. Na talagang hindi ko na magagawa lahat ang gusto kong gawin. Limited na. Dahil sa karamdaman ko. Plus, additional, itong nakalimutan ko na meron pala akong pilay dahil nahulog ako dun sa hagdan. So, yun. Ingat na lang talaga sa sarili. Yun na lang talaga ang magagawa ko ngayon. Wala nang iba. Kaya, chill pa rin tayo.
take it easy, live life, habang nabubuhay pa tayo, may pag-asa. Pero limited na yung mga ginagawa ko. Limited na. Kung kaya ko lang gawin, gagawin ko. Pero kung hindi ko kaya, hindi ko na gawin. Ay. So, yun lang ang update ko sa ngayon. Bakit kailangan ko nang bumalik sa bayan. At maraming salamat. Buti na lang talaga naisip ko na sa kahaba-haba ng panahon na pinapunta ko dito si Nanay Conching para tingnan or ipagalaw yung aking katawan na ganun. So, ayun. Meron akong na open yung mind ko. At saka, about naman sa mga alaga ko, since alam niyo naman na meron akong dinadamdam or mga pagsubok ngayon sa kalusugan. So, minabuti ko na rin na wala akong alagang dadalhin doon. Iiwas muna ako sa mga alaga ko dahil palagi ko yung sinasabi na hindi naman dahilan yung mga balahibo nila para magkaroon ako ng ubo. Pero hindi ko din kinuklose yung utak ko na hindi 100% yung dahilan. Lalong-lalo na po yung balahibo ni Buka, yung balahibo ng pusa ko. Pero tinitingnan ko na talagang merong contribution. Merong contribution kasi 'di ba? May problema na ako sa paghinga ko. And then hindi naman talaga ako physically fit. So what if may makapasok na kahit isang balahibo lang ng pusa ko dito sa lungs ko. So, naubo pa rin ako. So, maraming salamat sa inyong lahat sa concern ninyo. Though, since before na ang dami nang nagsasabi na ganyan. Atit siya, lumayo ka muna sa alaga mo. Then, nag-explain pa ako, di ba? Sabi ko ganun. I stand to be corrected. Oo, tao lang din ako eh. So, yun nga po, naisip ko din na may problema ako sa kalusugan, lalong-lalo na po sa paghinga ko dahil meron akong pilay. So, sa ngayon, ang mga alaga ko nandyan lang yan. At yung mga alaga ko na yan ay mahal na mahal din naman yan naming lahat. Hindi lang po ako ang nagmamahal dyan, kundi silang lahat. Kaya minabuti ko na distansya muna ako sa alaga kong pusa, si Buka. Oo, mabait si Buka pero alam ko na talagang kailangan ko din unahin yung sarili ko. At hindi din naman ibig sabihin na hindi na ako lalapit kay Buka. Hindi lang madalas. Kaya napagdesisyonan ko na wala akong dadalhin na alaga ko doon sa bago kong bahay kubo. Si Buka ay mananatili dito sa piling ni Nonoy Toroy. Kasi love naman din siya ni Nonoy Toroy. At kahit sino sa amin, love namin si Buka. Yung mga alaga kong aso, manatili sila dito sa bukid. Kasi sinabihan ko na sila na alagaan natin sila. Kasi malaki ang maitulong nila sa ating hanap buhay. So, yun po yung dahilan. At maraming salamat na pinapanood ninyo ito hanggang sa huli, hanggang sa dulo ng videong ito. Para magkaalaman na talagang may mga bagay-bagay na talaga ako na hindi ko na kayang gawin. Kaya para masasabi natin na mahaba pa or hahaba pa ang ating pagstay dito sa mundong ibabaw. Should I say ganon? Divang? Or mas mabigyan pa tayo ng mas mabigyan pa tayo ng mahaba-haba pang stay dito sa mundong ginagalawan natin, sa mundong ibabaw. Gagawin natin ang karapat-dapat, kagaya ng mga hakbang na ginawa ko ngayon sa sarili ko. Kasi sino ba naman ang ayaw mabuhay dito sa mundong ibabaw, di ba? Tayong lahat. Di ba? So yun po. Yun ang dahilan. Kaya ang title sa videong ito ay ang dahilan kung bakit
pansamantala kong lisanin ang bukid. Ang dahilan kung bakit iiwanan ko muna ang aking bukid. Yun yung itatitle ko. Ang dahilan kung bakit iiwanan ko muna pansamantala ang bukid. And then, lalagyan ko ng panoorin hanggang sa dulo. At ito na po yung dulo. Thank you sa panood ninyo. At magkita-kita tayo doon sa bago kong bahay kubo na hindi na gaano kalamig at talagang ibang environment na naman. At yun nga, I am praying na sana meron akong mahanap na talagang katiwala dito sa bukid, na talagang aside sa aking mga assistant ngayon, sa aking dalawang maintenance na tutulong kay Nonoy Turoy, na talagang panatiliin ang gusto kong, ang adhikain ko dito sa bukid namin na ang magandang adhikain ko. So, yan lang muna, no? Kasi ang haba na nito. So, thank you sa panonood ninyo. Ngayon, alam nyo na po kung bakit ang bilis kong nakadesisyon na babalik sa bayan at yung mga rason kung bakit wala akong dadalhin sa mga alaga ko. Lalong-lalo na po si Buka. Manatili sila dito sa bukid. Okay? Thank you so much, guys. Stay healthy always. Bye. Diba? Ganun, day.